Napansin mo na ba kung paano may mga sandaling may kinuha ang buhay sa'yo nang walang babala? Isang bagay na pinaghirapan mo, pinagkatiwalaan o inakala mong sa wakas ay iyon na. Bilang isang Taurus, hindi ka nagreklamo. Nanahimik ka. Ikaw ang nagbuhat ng bigat habang ang iba ay nagpatuloy. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na walang tunay na nawala? Na ang kinuha sa'yo ay hindi parusa, kundi paghahanda. Hindi nakakalimot ang universo sa pagtitiyaga. Hindi nito binabaliwala ang tahimik na lakas. Ang mga naalis sa buhay mo ay lumikha ng espasyo para sa mas dakila. At ngayon, nagbago na ang enerhiya. Ang babalik sa iyo ay hindi lang papalit sa nakaraan, ito ay babalik ng mas malaki, mas mabigat, at mas makapangyarihan. Taurus, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman naging maingay, pero palaging mabigat. Ikaw ang patuloy na naglakad kahit unti-unting gumuho ang lahat sa katahimikan. Habang ang iba ay kinukwestiyon ang kapalaran, ikaw ay nagtiwala sa panahon. Habang ang iba ay agad tumutugon, ikaw ay nagtiis. May mga sandaling naramdaman mong may mahalagang kinuha sa iyo, ang seguridad, ang katatagan, o maging ang sarili mong halaga. At sa kabila nito, pinili mo ang pagtitiyaga kaysa kapaitan. Ang hindi nauunawaan ng marami ay binabantayan ng universo ang mga nananatiling matatag kahit may pagkawala. Bawat pagkaantala, bawat pagsubok, bawat tahimik na luhang kinimkim ay may dalang layunin. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa parusa o malas. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse. Ang minsang umalis sa buhay mo ay lumikha ng puwang, at ngayon, ang puwang na yon ay handa ng punuin. Hindi sa parehong anyo, kundi sa mas matibay, masagana, at itinadhanang manatili. Nakaraang pagsubok ng Taurus, yan ni Led kinuha noon. May panahon na naniwala ang Taurus na sapat na ang pagiging consistent. Ibinigay mo ang iyong katapatan ng walang pag-aalinlangan. Inilaan mo ang iyong lakas, ang iyong tiwala, at madalas pati ang iyong mga pinagkukunan sa mga tao, plano, at pangarap na nangakong magdadala ng katatagan. Dahan-dahan kang nagtayo, maingat, pira-piraso, dahil ganoon ka bilang tao. Ngunit may iba pang aral na inihanda ang buhay para sayo. Isang bagay na pinaghirapan mong ingatan ang biglang nawala. Maaaring ito ay seguridad sa pananalapi, isang relasyon, isang posisyon, o isang pangarap na akala mo'y permanente. At nang mangyari iyon, walang paliwanag na ibinigay. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang pagkawala, kundi ang katahimikang sumunod. Walang paumanhin. Walang pagsasara. Walang malinaw na dahilan. Kinuwestiyon mo ang sarili mo sa paraang hindi mo pa nagagawa noon. Paulit-ulit mong binalikan ang mga desisyon, iniisip kung saan ka nagkamali. Pero kahit sa gitna ng kalituhan, hindi ka bumagsak. Nagpatuloy ka. Tahimik. Matyaga. Mag-isang binubuhat ang bigat. Maaaring hindi napansin ng iba ang iyong pinagdadaanan, pero nakita yon ng universo. Bawat sakripisyong ginawa mo nang walang pagkilala. Bawat sandaling pinili mo ang responsibilidad kaysa ginhawa. Bawat pagkakataong nanatili kang nakatapak sa lupa, kahit pakiramdam mo'y walang katiyakan ang lahat. Malalim sumipsip ng sakit ang enerhiya ng Taurus, ngunit dahan-dahan itong nagiging lakas. Hindi mo nilabanan ang pagkawala, ikinabuhay mo ito. At binago ka ng pag-survive. Hinubad nito ang mga ilusyon. Tinuruan ka nitong umasa sa sarili. Ipinakita nito kung sino ang nanatili at sino ang nawala nang naging mahirap ang lahat. Ang mga kinuha sa iyo ay nag-iwan ng marka, pero ginising din nito ang lakas na hindi mo alam na nasa iyo pala. Masakit ang kabanatang iyon, ngunit hindi ito walang saysay. Ito ang pundasyon ng kung ano ang susunod na darating. Iyan itahimik ay pagsubok mula ng universo. Ang hindi agad na malaya ng Taurus noon ay ang katotohanang hindi basta-basta ang pagkawala. Isa itong pagsubok pero hindi yung may ingay o babala. Tahimik ito. Umatras ang universo at pinanood kung paano katutugon nang mawala ang ginhawa. Nang maglaho ang kasiguruhan. Nang ang lupang pinanghahawakan mo ay hindi na matatag. Para sa isang taong pinahahalagahan ang katatagan higit sa lahat, isa ito sa pinakamabibigat na aral na maaari mong harapin. Sinubok ka sa pagtitiyaga. Sinubok ka sa pananampalataya. Sinubok ka sa pagtitimpi. May mga pagkakataong madali sanang magkimkim ng sama ng loob, manisin ng iba, o patigasin ang puso. At may mga araw na malakas ang tukso. Tinanong mo ang sarili mo kung bakit parang madaling nakakamit ng iba ang mga biyaya, habang ikaw ay kailangang pagdaanan ang lahat sa pamamagitan ng paghihirap.
Ngunit kahit ganoon, pinili mong hindi magbago sa paraang hindi ka naman tunay. Hindi ka naghanap ng madadaling daan. Hindi mo ipinagkanulo ang mga pinahahalagahan mo. Nanatili kang totoo kahit may kapalit ito. Ito ang hindi nauunawaan ng marami tungkol sa enerhiya ng Taurus. Hindi ka agad tumutugon. Ikaw ay sumisipsip. Pinoproseso. Tinitis. At ginagalang ng universo ang ganitong uri ng lakas. Hinahayaan nitong alisin ng buhay ang mga hindi na nakaayon, kahit masakit, dahil alam nitong kaya mong dalhin ang bigat ng hindi nababasag. Sa panahong ito, may mga pintong nagsara ng walang paliwanag. Mabagal ang progreso. May mga sandaling pakiramdam mo'y hindi ka pinapansin. Ngunit sa likod ng lahat, may tahimik na inaayos. Inaalis ng universo ang mga pag-asa sa iba, maling pagkakakapit, at marurupok na pundasyon. Ang natira ay ang pinakaubod mo, mas matibay, mas marunong, at mas mulat kaysa dati. Ang katahimikang ito ay hindi pag-abandona. Ito ay paghahanda. Isang paghinto bago maibalik ang balanse. Isang sandali kung saan natutunan mong magtiwala sa sarili mo, hindi lang sa mga resulta. At ngayon, natupad na ang layunin ng pagsubok na ito. Yan ay paglikong punto kapag nagsimulang magbago diyan ni enerhiya. Sa isang punto, Taurus, may isang banayad na pagbabago ang nagsimulang mangyari. Hindi ito dramatiko. Walang biglaang himala, walang malakas na pahayag mula sa universo. Tahimik itong nagsimula, gaya ng lahat ng tunay na pagbabago. Unti-unti mong naramdaman na hindi ka nagaanong nakakapit sa mga nawala. Hindi dahil wala na itong halaga, kundi dahil naunawaan mo na hindi na nito tinutukoy kung sino ka. Lumambot ang sakit. Humina ang mga tanong. At sa katahimikang iyon, lumitaw ang linaw. Tumigil ka sa paghahabol ng mga paliwanag. Tumigil ka sa pagtatangkang ayusin ang mga bagay na matagal nang wala. Sa halip, lumipat paloob ang iyong focus. Mas naging mapili ka sa kung saan mo ibinibigay ang iyong enerhiya, mas maprotektahan sa oras, at mas mulat sa sariling halaga. Ang bersyon mo na dating tumatanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat ay wala na. Ang panloob na pagbabagong ito ang tunay na paglikong punto. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na senyales, mga hindi inaasahang pag-uusap, mga ideyang may dalang inspirasyon, mga sandali ng kutob na umiwas sa iyo sa lumang mga gawi. Maaaring hindi mo agad nakita ang mga ito bilang biyaya, pero mga palatandaan iyon ng bagong landas. Tumutugon ang universo kapag ang Taurus ay bumibitaw na, hindi sa galit, kundi sa pagtanggap. Ang pinakanagbago ay ang ugnayan mo sa tiwala. Tumigil ka sa pagbibigay nito ng basta-basta sa mga tao o pangako. Ibinigay mo ito sa sarili mo. At doon nagsimulang bumalik ang balanse sa panig mo. Ang mga oportunidad ay kusang nag-alin. Hindi minadali. Hindi pinilit. Sakto lang. Mahalaga ang yugtong ito dahil ito ang hudyat ng pagtatapos ng survival mode. Hindi ka na basta nabubuhay para makaligtas, naghahanda ka na ngayong tumanggap mula sa buhay. Ang puwang na nilikha ng pagkawala ay hindi na bakante. Handa na ito. Iyan di babalik, ines malaki kaysa dati. Ang babalik sa iyo ngayon, Taurus, ay hindi eksaktong kahawig ng mga kinuha noon. At dito nakatago ang sorpresa. Hindi kailanman ibinabalik ng universo ang mga bagay sa parehong anyo, ibinabalik nito ang mas matibay na bersyon. Ang mga nawala sa iyo ang nagturo kung ano ang tunay mong pinahahalagahan, at dahil sa aral na yon, ang susunod na darating ay itinayo sa karunungan, hindi lang sa pag-asa. Kung pera ang nawala, ang babalik ay hindi lang ginhawang pinansyal, kundi kontrol sa pananalapi. Makikita mo ang sarili mo sa mga sitwasyong may bigat ang mga desisyon mo, kung saan ang mga oportunidad ay nakahanay, hindi pinipilit. Ang dating kaba tungkol sa katatagan ay unti-unting mawawala, papalitan ng tahimik na kumpiyansa. Hindi ka natakot mawalan dahil alam mo na kung paano muling bumuo. Kung paggalang o pagkilala ang nawala, ang babalik ay otoridad. Makikita na ng mga tao ang halaga mo nang hindi mo kailangang patunayan ito. Ang presensya mo ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagsisikap noon. Mapapansin mong ang mga dating hindi pumapansin ay ngayon ay humihingi na ng opinyon, gabay, at pag-apruba mo. At kung pag-ibig ang nawala, sariling halaga muna ang babalik. Mula sa pundasyong iyon, mabubuo ang mga ugnayang mas malusog, balanse, at nakaugat sa mutual na respeto. Hindi ka na naghahabol ng validation. Ikaw na ang hinihila ng tamang pagkakaayon. Mas malaki ang pagbabalik na ito dahil may kasama na itong kamalayan. May kasama itong mga hangganan.
May kasama itong lakas na hinubog ng pagtitiis. Hindi ka binabayaran ng universo, ginagantimpalaan ka nito. At ang mga gantimpalang dumarating matapos ang mahabang pasensya ay mas tumatagal kaysa sa mga biyayang madaling ibinigay. Ang mga kinuha noon ay lumikha ng espasyo. At ngayon, ang espasyong iyon ay pinupuno ng mas matatag, mas masagana, at mas nakaayon sa kung sino ka na ngayon. Paano dapat maghanda Benny Taurus Lai pagtanggap? Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang pagbabalik, Taurus, mahalaga ang paghahanda. Hindi paghahanda na may habulan o pamimilit, kundi pagkatutong tumanggap ng walang takot. Pagkatapos ng pagkawala, natural ang instinct na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng hindi na masyadong umasa. Maaaring dala mo pa rin ang tahimik na ugaling magpigil kahit papalapit na ang magagandang bagay. Normal ito. Ngunit ang yugtong ito ay humihiling na lumambot ka nang hindi isinusuko ang lakas mo. Simulan sa pagbitaw sa paniniwalang kailangang may hirap bago dumating ang kasaganaan. Napatunayan mo na ang tibay mo. Hindi mo na kailangang magdusa para maging karapat-dapat sa katatagan. Magtiwala na ang dumarating ay hindi pansamantala at hindi mo ito kailangang madaliin o kontrolin. Hayaan mo itong magbukas sa sariling oras nito. Maging mapagmatsyag kung sino ang may access sa enerhiya mo ngayon. Natutunan mo na hindi lahat ay karapat-dapat sa katapatan mo dahil lang humihingi sila nito. Ang mga hangganan ay hindi pader, mga salaan sila. Gamitin mo ang mga ito ng may talino. Pangalagaan ang kapayapaan mo, ang oras mo, at ang focus mo. At higit sa lahat, hayaan mong maniwala ang sarili mo na karapat-dapat ka sa ginhawa. Hindi lahat ng mahalaga ay kailangang paghirapan sa masakit na paraan. May mga gantimpalang dumarating dahil nanatili kang totoo noong pinakamahirap gawin yon. Hindi ito ang sandali para mag-alinlangan. Ito ang sandali para tumindig, matatag, bukas, at handang tumanggap. Taurus, ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiyaga. Nasaksihan ng universo kung paano mas marami kang ibinigay kaysa sa iyong natanggap, kung paano ka nanahimik kahit mas madali sanang magsalita, at kung paano ka nanatiling nakatapak sa lupa kahit tila imposible nang magpatuloy. Hindi kailanman naging maingay ang lakas mo pero palagi itong naroon. At ang katatagang iyon ay hindi nakaligtas sa paningin ng universo. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi aksidente. Ito ay pagkakaayon. Bawat pagkaantala na kinwestiyon mo ay humuhubog sa tibay mo. Bawat pagkawala na iyong iniyakan ay naglilinis ng espasyo para sa mas matatag na papalit. Hindi ibinabalik ng universo ang kinuha dahil sa konsensya, ibinabalik nito dahil kailangang maibalik ang balanse. At ang balanse ay laging pumapanig sa mga nagtiis ng hindi nawawala ang sarili. Pumapasok ka na ngayon sa yugto kung saan ang pagsisikap mo ay sa wakas nakakatagpo ng gantimpala. Hindi minadali. Hindi magulo. Kundi matatag, ligtas at pamatagalan. Magtiwala sa kung ano ang nagbubukas, kahit dumating ito ng tahimik. May mga biyayang pinakadakila ang pagdating ay walang ingay. Tandaan mo ito, walang kinuha para pahinain ka. Kinuha ito para ihanda ka. At ngayon, ang babalik ay may dalang pananatili, proteksyon, at layunin. Manatiling matatag. Tumanggap ng walang takot. Nabayaran mo na ang halaga. Taurus, habang papalapit sa pagtatapos ang kabanatang ito, alalahanin mong patuloy pang nagbubukas ang kwento mo. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi idinisenyo para wasakin ka, kundi para hasain ka. Hindi ka na ang taong may nawala at tahimik na naghintay. Ikaw na ngayon ang nakaligtas, natuto, at lumabas na mas malakas, mas marunong, at mas matatag kaysa dati. Ang pagbabalik na nasasaksihan mo ngayon ay simula pa lamang ng mas malaking siklo ng katatagan at paglago. Manatiling naririto. Manatiling matiisin. Hayaan mong salubungin ka ng buhay kung nasaan ka na ngayon, hindi kung nasaan ka noon. Hindi lahat ng biyaya ay dumarating na may paputok, ang iba ay dumarating bilang kapayapaan, linaw, at tahimik na kumpiyansa. At iyan ang mga biyayang nagtatagal. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong senyales na nakaayon ka sa susunod na darating. Ibahagi ang saloobin mo sa comments, minsan, ang pagsasalita ng sariling katotohanan ang huling susi sa pagbukas ng pinto. Suportahan ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga mensaheng para sa iyo. Hindi pa lumilipas ang oras mo. Dumating na ito mas malakas kaysa dati.